mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang araw po ng Sabado ng umaga sa inyong lahat na aming mga kaagapay, mga tagapakinig at mga tagapanood. Siyempre po at ang mga nakikinig sa anumang bahagi ng buong mundo. Ano po, at dito sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas ay siyempre po Luzon, Visayas at Mindanao po yan. Ano? At well, ito po parang lesson in geography and social studies. Maganda po nababanggit ito, no? 7,641 na mga isla po tayo, no? 17 regions, 81 provinces, 1,489 na mga municipalities, 145 na mga syudad, 42,045 na mga barangays na kung saan po ay nakaabang ang lahat ng ating mga taga-subaybay. At siyempre po, 67.5 million na mga botante po sa nalalapit na halalan sa Mayo 9, 2022 sa ating pinakamamahal na kapuluan ng Pilipinas. Kaya ang aming pong tagubilin, manalangin po sa pagboto, maging mapagsuri at iwaksi ang kasinungalingan, tindigan ang katotohanan mula sa ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maray na aga sa inyo na aming mga nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At dyan din po sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias at maging sa 1197 DXFE Davao. Happy listening po sa inyong lahat dyan. Napapakinggan din tayo sa 1062 DXKI, Your Friendly Voice sa Coronadal City. Kayo naman na pinabati natin, kayong lahat na nakikinig sa City of Coronadal at sa South Cotabato. At sa inyo rin na narito naman sa Metro Manila at walang sawang nakatutok tuwing Sabado. Magandang umaga rin po sa inyong lahat. Ito ang inyong programang Tabas ng Batas dito sa paborito mong himpilan, 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay miyembro ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At tayo po ay napapakinggan din sa febc.ph at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At meron po tayong simulcast sa ating partner television channel 185 sa GC TV. At ngayong araw po kasama ninyo siyempre ang inyong kaagapay, Attorney Carlos Kuya Kaloy Cao Jr., pastor ni Kuya Kaloy. At kasama natin mamaya po ang ating pong kaagapay na abogado, Attorney Roel Cao Garcia, para sa ating talakayan at kaagapay po nating sasagot sa mga katanungang legal mula sa ating mga taga-subaybay. Sa punto po ito, ay nais nating pasalamatan ang ating mga kaagapay na patuloy nating nakaka-partner sa mga ministries ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at ng inyong suporta, mahigit 7 dekada na po nating naibabahagi ang mga tamang balita at mabuting balita mula sa ating Panginoong Hesukristo. At sa mga nais naman pong maging kamahagi ng ministeryo, mari po kayong mag-message sa FB page ng 702 DZAS FEBC Radio TV para sa babang mga detalye. Maraming salamat po sa inyo mga kaagapay. Excuse me po. Pati po muna natin, roll call po ito, ang ating mga taga-subaybay, sina Maricor Lucas Tandang, Presi Mitra Evelyn Larcena, si Rubian Estelida, Lolit Malyari Adia, Mamalhain Cruz Celestino, Modesta de los Santos, Mel Bautista, Nelson Rivera. At bago po muna ang lahat ng mga dapat ninyong abangan sa ating programa, narito po na ang pagkaing pangkaisipan.
ating pong pagkain pangkaisipan sa araw na ito ay mula sa magandang Balita Biblia. Sa sulat sa mga taga-Roma, chapter 8, verses 38 and 39. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya naman po kayo ay aming inanyayahan na makibahagi sa ating usapan ngayong umaga. Magpadala lamang po kayo ng katanungan, komentaryo, o kaya naman po ay mensahe sa ating Facebook page sa Tabas ng Batas, FEBC. Sa pagbabalik po ng Tabas ng Batas, tutuko na po tayo sa ating segment na pinakakaabangan po ninyo. Punto por punto. Tabas ng Batas! Ang pagboto ay di biro, hindi kaning isusubo, iluluwa pag napasok. Ang pagboto ay karapatan, kaya dapat alagaan, pag-isipan ng hinirang kung tunay na lingkod bayan. Piliin mo ang programang naghahandog ng pag-asa at suriin baka bolat, mga lumang salamangka. Ang pagboto ay di biro, ang pagboto ay tungkulin, lahukan mo, dapat tupdin. Ang mamali ay salarin, kaya dapat pagbutihin. Ang pagboto ay sagrado sa malayang Pilipino. Huwag ibenta, walang presyo, ang kaluluwa at bayan mo. Ang pagboto ay di biro ni Rio Alma. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Nagbabalik po ang inyong programang Tabas ng Batas. Siyempre po, ito ang inyong pastor ni Kuya Kaloy Cao at kasama na po natin ating kaagapay na abogado, Pastor, naging pastor na rin, Attorney Roel Cao Garcia. Lagi ko nabibigkas, baka maging prophetic yan. Attorney Roel Cao Garcia. Attorney Roel, bumati ka na. Sige. Magandang umaga po sa inyo lahat. Napakahirap po siguro niyan, no? Maging pari or maging pastor. Matutuwa nanay mo niya pagkaganyan. Iba pong calling yan, iba. Okay. Magandang umaga, salamat po at nabigyan na naman po ako ng pagkakataon para makapagbigay ng serbisyo dito sa Tabas ng Batas. Ito po isang malaking karangalan para po sa akin. Ako'y magkapaglingkod sa ating mga tagapakinig, tagapanood, sa mga nanonood sa YouTube at sa FB Live. Gusto kong humingi ng konting panahon para babatiin ko ang aking magandang mother-in-law. Nag-birthday siya ng April 28. Happy birthday po, Inay. And may you have... Happy birthday po, Balaing Sonia. Happy birthday po. Many more blessings to come. Yan. Salamat. Siyempre, hindi natin makakalimutan. Nandiyan din sa Batangas, no? Si Attorney June Mendoza. Taga-subaybay na natin yan, ano? Siya po mataas ang ranggo sa Bureau of Customs. Collector of Customs po sa Batangas Port. Ano? Happy and blessed listening sa iyo, Brad. Attorney June Mendoza. Si Prima June at si Prima Ate Lori, sa kanyang anak na si Chester Mendoza. Gandang umaga sa inyo. At tayo po ay gapayanan ni na Ma'am Absoly Ferrer, ang ating prod text na sila JV Tamwa, Benjo Morano, Reggie Villena,
Nathaniel Peralta at ang ating RTV team na sina Eileen Valdez, Abby Glindo, Chris Rosete at Wenmark Palatukan. Tayo po ngayon nasa segment na ng punto por punto at siyempre po interesado kayo dito sa tatalakayin po ni Attorney Roel Cao Garcia at ni Pastor ni Kuya Kaloy Cao. Ano? Siyempre, suffrage, ano po? Yes. Yung karapatang bumoto. Ano? Karapatang bumoto. At saka siyempre, maboto, maiboto, mahalal. At siyempre, pangkalahatan po. Nabanggit natin kanina, kumisan na nagpa-vary yung figure. Ano? Pero nirecheck ko 67.5 million na mga mamamayang Pilipino ang botante po natin. Kasama na ang mga overseas voters po natin. At yan ang, sige, Atty. Noel, talakayin mo na at marami nakaamang. Sige. Yun ang na-fact check mo, Pastor Ni. Yun ang nakarehistro ngayong eleksyong ito. 67.5 million voters, registered voters. So, para sa May 9, 2022. Malaki ang tinalo niya nung nakaraan, ano? Kulang-kulang na 2 milyon ang tinas ang tinas. Tama. Kagaya ng isang anak ko. Isa na sinasite 65 point something pero nire-check ko kanina. I hope that is the more accurate figure. 67.5 million registered voters. Yes. Sige, mga nakaabang yan na Atty. Roel sa mga paliwanag na first time voter siya, no? Sana nanonood siya ngayon, panood niya kanyang papa, papaliwanag yung suffrage, no? Kasi nung bata ako, nung hindi pa ako nag-aaral ng batas, nalilito ako bakit suffrage? Para magdurusa ka pag... Pero po mga kababayan, mga tagapakinig, suffrage po, ibig sabihin lang po niyan is yung karapatan. Our right to vote. Yun po ang ibig sabihin niyan. Sa ating saligang batas, ay yun ang ibig sabihin niyan. Noong 1973 Constitution, dalawang ibig sabihin ng suffrage. Obligation to vote at right to vote. Nung araw, pag di ka bumoboto, may pagkakasagot ka sa batas. Di ba? Ngayon, hindi na yun dinala sa ating 1987 Constitution. Ang suffrage ay yung ating karapatan bumoto. Sino yung atin? Mga Pilipino. No? Ang citizen of the Republic of the Philippines ay may karapatan na i-exercise ang ating karapatan pagboto sa mga halalan. No? So, babasahin ko. No? Magandang basahin natin na verbatim itong section na ito. Yung Article 5 ng Constitution, Section 1. Babasahin ko po. Pwede mong Tagalogin kung panahon pa tayo. Ngunit, suffrage may be exercised by all citizens of the Philippines not otherwise disqualified by law, who are at least 18 years of age, who shall have resided in the Philippines for at least 1 year, and in the place wherein they propose to vote for at least 6 months, immediately preceding the election. No literacy, property, or other substantive requirement shall be imposed on the exercise of suffrage. So, ang maliwanag po dito, meron tayong tinatawag na residency requirement. No? Sa mga abogado at sa mga nag-aaral ng saligang batas, ibig sabihin po ng residency requirement dito ay dalawa. Isang pagiging domiciliary requirement at saka yung actual residency requirement. Ano ba yung domiciliary requirement? Ibig sabihin po ng domiciliary requirement ay mayroon kang intensyon na talagang doon ka, tagarong ka, animus manendi, no? Sa animus revertendi. Kahit hindi ka nakatira doon ngayon, ay doon ka bumabalik at bumoboto. Yun po yung domiciliary requirement. Yun namang residency requirement doon sa 6-month period kung saan ka boboto, yun naman po ay may illustrate natin. Halimbawa ako or si Juan halimbawa ay taga Batangas City. Ngunit siya ay nagtatrabaho doon sa Makati halimbawa or Quezon City. At 6 na buwan na siya nag-i-stay doon.
pwede siya ngayon mamili. No? Pwede pa siyang magrehistro dahil meron na siyang 6-month residency requirement. Pwede siyang bumoto doon by virtue of that provision of the Constitution. So, okay. So, paano naman yung mga nasa abroad? Ngayon, alam natin, boboto na sila. No? Yung kapatid ko sa Malaysia, boboto ngayon. No? Ngayong panahong ito. Yung kapatid ko sa London, boboto din sila ngayong panahon ito. Paano sila nakakaboto? Wala naman. Batiin ko lang muna. Hi, Lay. At saka si Mark. Hi, Mark. God bless you. And your respective families. Yes. So ito naman ay binigyan ng pagkakataon ng saligang batas ang Kongreso. Sabi ng saligang batas sa Section 2, the Congress shall provide a system for securing the secrecy and sanctity of the ballot as well as a system for absentee voting by qualified Filipinos abroad. So ito pong provision ito ng saligang batas ay binayaan niyang gumawa ng batas ang Kongreso para makaboto, ma-enfranchise yung mga kababayan natin na milyon na nasa abroad. Ang gagawin lamang nila, susunod sila sa mga requirements, magpaparehistro sila at makakaboto sila sa presidente, vice-presidente, senador at party list representative. Sapagkat yung mga yan ay nationally elected. No? Yun po ang pinagan sa kanila ng absentee voting law para makaboto sila. Okay? So, naririto rin po, tanongin naman natin, paano naman yung mga dual citizen? Mga dual citizen ay nakakaboto din, no? Sapagkat sila ay considered as Filipino, ayon sa ating jurisprudence at sa batas at sa saligang batas. Nakakaboto rin sila. Paano naman yung residency requirement ng mga dual citizen? Sabi ng Supreme Court, ang RA 9225 daw ay hindi naman sinasabi o nire-require yung residency requirement. No? May mga desisyon yan na matagal na ang Supreme Court na sinasabi yan. Kaya ina-allow din nila, no, na makaboto ang mga duals, no? Mga dual citizen. No? May mga siguro sa ibang topic pwede nating i-discuss ano ba yung sinasabi ng Supreme Court sa dual citizenship, dual allegiance. Maraming naging kaso yan noong una, no? Mga eleksyon. So sa madalit sabi, yun yung mga Pilipino, yun yung mga citizens na pwedeng bumoto. At sabi ng Supreme Court ay pinaliwanag nila ang saligang batas, sabi no literacy, no property or other substantive requirements shall be imposed on the exercise of suffrage. Ano ibig sabihin nun? Ay basta Pilipino ka, wala nang ibang requirement na marunong ka magbasa, marunong ka magsulat, or meron ka property para ka makaboto. At yung other substantive requirement ay hindi po pwede. No? Pero paano naman yung mga disqualification? Di ba substantive requirement yon? Ang ibig sabihin kasi nung substantive requirement, yung it touches the quality. No? Quality of the voter. No? At paano naman yon? Paliwanag natin yun sa pamamagitan ng kasi halimbawa kasi ang may mga disqualifications kasi, di ba? Hindi pwedeng nakulong, feeble-minded. No? It pertains basically to the mental and moral qualities of the Filipino voters. Kaya pasok pa rin siya doon sa prohibition o sa requirement ng ating saligang batas. No? Pero pag sinabi ng batas, halimbawa, or sinabi ng COMELEC, hindi pwedeng bumoto yung walang anak dito sa lugar na ito na naghahanap buhay, substantive requirement yon. Hindi pwedeng bumoto yung walang property, real property, hindi pwede, substantive requirement yon. Ano? So, kasi sabi ng mga expert, hindi
katulad doon ng mga property requirement and literacy requirement, they are neutral in itself. Yun ang kanilang definition. Kaagad-agad makikita mo na parang mali talaga kapag ka-require mo ang isang tao makakaboto, kailangan may property or marunong bumasa at sumulat, no? Pangitang-pangita na mali 'yon, no? So, ngayon sa pagkapakinig natin, alam naman natin tayo kwalipikado. Ano naman ngayon ang dapat natin gawin? Malapit na ang halalan, ano? Ilang linggo na lang. So, maggawa tayo ng ating sariling pag-aaral. Tingnan natin kung bakit natin nagugustuhan o hindi nagugustuhan ang ating mga iboboto. Mag-fact check tayo. Makipag-usap tayo sa mga kaibigan natin na huwag tayo nakikipag-away, nakikipagtalo. Gawin natin sagrado, no? Ang pagboto. Gusto kong basahin po, may oras pa naman, ano? Ang sinabi ng Supreme Court, mayroong napakagandang sinabi ng Supreme Court tungkol sa ating pagiging mga Pilipino. Sabi, It remains to stress that the citizen of the Philippines must take pride in his status as such and cherish this priceless gift that out of more than 100 nationalities, God has seen fit to grant him. Having been so endowed, he must not lightly yield this precious advantage, rejecting it for another land that offer him material and other attraction that may not be found in his own country. Ibig lang sabihin dito ng Supreme Court ay maswerte tayo. Sa mahigit 100 nationalities ay ginawa niya tayong Pilipino. Kaya tayo ay dapat maging hindi basta-basta rin napapasilong sa ibang mga nationalities. Kailangan proud tayo. Pag tayo ay nasa ibang bansa, tayo proud to be Filipinos. At gawin natin na worthy tayo to be proud to be Filipinos. At pag-isipan natin mabuti ang ating right to vote, ang suffrage, kailangan mapahalagahan natin ito. Ito lamang yung panahon na mga mamamayang kagaya natin ay magiging mas makapangyarihan kaysa sa mga nakaupo. Sapagkat yun naman talagang ideal. Those in public office must be public servants. No? Sabi nga ng nasirang si Pinoy, tayo yung boss niya, which is I agree very much. Salamat. Yan, at well, talagang hindi ko na po kumbaga ay hindi na po ako nag-intervene, ano? Hindi na ako po nag-interfere sa napakagandang paliwanag po ni Atty. Noel, yung po mga legal ramifications ay nabigyan niya po ng magandang paliwanag at sa bandang huli ay may kahalong panawagan. Doon na lang po ako magdudugtong sa panawagan. Mga kababayan, mga taga-subaybay, mga minamahal na kapwa, mga mamayang Pilipino, kapwa botante, Yan po kasing nabanggit na nga ni Atty. Noel kanina sa napakagandang mga pananalita, Yan po kasing right of suffrage na yan. Yan po makasaysayan po yan, Sa iba't ibang mga bansa, makasaysayan, sa Pilipinas, makasaysayan. Noong araw po ang mga babae, mga kababaihan ay hindi pinapayagang bumoto hanggang ultimately po, because of their struggle, napayagan na po sila, Kaya ito pong nakalagay po sa saligang batas natin, sagrado po, Meron pong secrecy and sanctity yung ating mga balota. Sabi nga ni Dr. Noel kanina, ako na-move ako, pamangkin, doon sa nabanggit mo na yung kanina, Ito pong panahon na ito ng halalan, dito po talagang maliwanag ang pagkakapantay-pantay po, multi-billionaire, multimillionaire, professional, magsasaka, manggagawa, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, babae, lalaki, bata, matanda, basta pumasok po doon sa age requirement na yan, iisang boto po tayo. Pantay-pantay po tayo, Kaya mahalin po natin ang ating boto. Kapag po binibili ang boto ninyo, ibig sabihin wala pong paggalang sa inyo.
Pag binili po ang boto ninyo, nag-alok na bibili ng boto ninyo, wala pong respeto sa inyo yan. Kanino manggagaling ang respeto natin para sa atin? Una, self-respect. Respetuhin natin ang ating sarili. Kapag hindi tayo nirespeto ng iba, pakilala natin karapat-dapat tayo sa kanilang paggalang. Paano natin mapapakita yan? Mahaba po yung salaysay na binigay ni Atty. Roel. Napakahalaga po ng ating karapatan ng bumoto. Pangalagaan po natin. Ulitin po natin, yan po'y sagrado. At kinakailangan po merong secrecy. Walang ibang makikialam sa ating boto. O sige, Atty. Roel, baka meron ka pang dadagdag. Okay, namove ako doon sa ano mo kanina, sa pananalita mo kanina. Sige, bago tayo magtapos sa ating segment na ito. Yung kapag ka ikaw ay inaalok, sinusuhulan, sa boto mo, walang respeto sa iyo. Anong halaga mo, ganun lang. Sapagkat ito, pinag-uusapan natin dito, mga kababayan, ay ang kinabukasan ng ating mga anak. No? Kung sino man lang inyong napupusuan ayon sa inyong konsensya, saliksikin nyo pa. No? Manalangin kayo, humingi kayo ng guidance sa Panginoon Diyos. At sapagkat if you are with Him, wala magiging kalaban, no? Sabi nga. If God is for us, who can be against us? Yes, oo. So, manghingi tayo ng guidance sa Kanya. Alam ko na mahal niya ang ating bayan. Kaya... Amen. Kasi nasa pera natin yan, Atty. Roel. Sa Philippine peso bills natin, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Sige, Atty. Roel, iwanan po muna natin itong talakayan sa punto por punto. Dadako na po tayo sa ating pagbabalik sa Akala at Panukala. Tapas ng Batas! Ang COVID-19 virus ay airborne o kumakalat sa hangin. Hindi lang ito nasa talsik ng laway o sipon na mabilis bumagsak. Kasama din ito sa hininga na tulad ng usok, lumulutang sa hangin, naiipon pagtagal at lumalayo. Ano bang ibig sabihin nito sa mga paraan ng pag-iwas? Di pareho din ng pag-iwas sa usok. Sa bahay, pag naipon ng usok, magbukas ng bintana o pintuan at pagalawin ang hangin palabas. Sa loob naman ng sasakyan, buksan din ang mga bintana para dumaloy ang hangin. Sa trabaho, ganun din. Laging buksan ang mga bintana at pintuan at pagalawin ang hangin palabas. Higit sa lahat, kung may gagawin tayo at kaya naman, piliin ang hindi kulob na lugar. Kung tulong-tulong tayo sa pag-iwas, kaya nating talunin ang COVID-19. Isang munting paalala mula sa inyong healthcare workers. Oras pa sa ipapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at Panukala. Nagbabalik po ang Tabas ng Batas at kasama niyo pa rin ang inyong pastor ni Kuya Kaloy Cao at ating kaagapay ang Attorney Roel Cao Garcia, ang ating kaagapay na abogado. Narito tayo ngayon sa ating segment na Akala at Panukala kung saan bibigyang linaw natin ang mga palapalagay na kaakibat ng mga panukalang batas. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay kinalaman na naman sa nalalapit na eleksyon. Tama lang naman, meron pong panukalang batas, ano? Ang pamagat po ay para sa kapakanan ng ating mga teachers na naglilingkod sa panahon ng eleksyon. Ano? Meron pong artikulo rito. Ano? Teachers fight for just compensation for election duty. Ano? At in a general way, tatalakayin po natin ang ilang mga issues, ano? Mga kumbaga ay ilang perspectives tungkol po dito, ano? Kasi po sino ba naman talaga naglilingkod, ano, sa panahon ng halalan? Kami po ay angkan ng mga teachers, ano. Mula sa lolo po ni Attorney Roel Cao Garcia, ano, ay natatanggo po si Tatang Carling na teacher
naging head teacher, naging principal. DEX pa pong tawag nun sa DepEd eh. DEX, Department of Education, Culture and Sports. Ano? Naging principal, naging supervisor, district supervisor hanggang nagretiro. Ayun po, bata pa ako. Nakikita ko na po naglilingkod ang aking tatang, sa tatang Carling, ano? Carlos Cao Senior, sa mga eleksyon. Tuwing eleksyon po, yan, naglilingkod po, tuwing eleksyon. Yung nanay po ni Attorney Roel, teacher din po, nag-retire din as teacher for so many years of very, very able and competent, dedicated, committed service as a teacher. Ganun din po, tuwing eleksyon, ano? Tuwing eleksyon. Practically every 3 years, ano? O kaya every 4 years ng araw, may election po, naglilingkod din po sila. Okay. Attorney Roel, yung mga teachers ngayon, mukhang umaasa na magbigyan sila ng dagdag na benepisyo at compensation. Inuunawa natin, lalo na yung mga nasa gawing mga critical areas during the elections. Yes, Attorney Roel, ano mga masabi natin tungkol dito? Tama yung kinukwento mo, no? Na parang bumabalik sa akin nung maliit pa ako. No? Tulad nung topic natin kanina tungkol sa citizenship. Ito'y very malapit sa puso natin sapagkat si nanay ay natatanda ko noon ay parang ilang araw, 2 araw yata, 3 araw na nagtatrabaho eh. Nagbibilang pa noon eh. Pagka minsan sumasama ako, ginaganon sa blackboard yung pagbilang ng boto. Ngayon medyo maalwan na, pero ganun pa man, ay sakripisyo pa rin para sa mga teachers. Kaya ramdam natin itong panukala ng Secretary General ng Alliance of Concerned Teachers Act na bigyan naman ng tamang compensation yung mga teachers, no? Sinasabi dito sa artikulo na lalong-lalo na ngayon COVID-19, yung talagang mabigat ito, no? Frontliners eh. Kahit man lamang daw overtime, dapat sana bayaran ng gusto. Ngunit ang mga limitations dito, sinasabi, di naman daw, kasi sa COMELEC nananawagan eh. Sapagkat mahirap, wala nang naka-recess na ang Kongreso, hindi na makakapagpasa ng tamang batas para makapag-release ng pondo. Sapagkat noong panahon ni President Noynoy Pinoy, meron siyang pinirmahan yung ESRA, Election Service Reform Act of 2016. No? Tinaas nila Tinaas nila yung mga bayad para sa mga teachers, 3,000, 500, 500 para sa pag-travel, pag-siling. Ngunit alam naman natin ngayon na talagang doble ang risk na haharapin ng ating mga guro. No? Dahil in the middle of a pandemic, we will be having a national election. Siyempre, dapat i-compensate natin ito. Kung hindi man naabutin ng panahon ngayon, sana siguro sa bandaron ay yung mga ma-elect natin bagong kongresista, bagong party list representatives, bagong senador, bagong presidente, ay sapagkat 3 taon lang, may eleksyon na ulit eh. So, dapat nating pagbigyan, pakinggan natin itong mga sinasabi ng ACT o kung di man ACT, yung mismong mga teachers natin na kailangan nila ng increased compensation para sa election duty nila sa mga halalan. Natatandaan ko talaga, kinukwento dito sa artikulo na binabasa ko, ilang araw nagtatrabaho yung mga teachers, totoo po yun. Ang nanay ko, nung maliit ako, nakikita ko kung uuwi siya, ay ilang araw pagkatapos ng halalan sapagkat hindi lamang nila babantayan yung balota, bibilangin nila yung balota, lalagay nila doon sa urna, dadali nila sa munisipyo. Sila pa rin yun. Wala namang iba pong gumagawa nun, kundi ngayon, pinipindot na lang, pero dinadala din yung balota. Pero mas madali ngayon, pero
in a different way ay napakarami pa ring challenges para sa ating mga teachers. Sinasabi dito sa artikulo, sa proposal, tama nga naman daw at itinaas. Ngunit binawi naman sa tax. Oo nga. Pasadahan ko lang. Pasadahan ko lang. Ito naman daw yung nawawala. Pasadahan ko lang muna, ano? Yung kasing batas nga na yon, ano, na ipinairal, 2016, ano? Ang honorarium ay 6,000 pesos. Doon sa chairperson ng Board of Election Inspectors, ano? Karaniwan teacher yun, kaya head teacher o principal, ano? At 5,000 pesos sa mga bawat miyembro ng Board of Election Inspector, ano? Tapos may travel allowance na 1,000 pesos, ano? Eto, yung binanggit mo ngayon, kaya ako sinigit ito eh. Tama yung sinasabi mo, ang reklamo ng mga kaguruan, parang na-wipe out daw yan, ano? Dahil doon sa withholding tax of 20% set by the government, ano? Which is higher than 5% in 2019. No? Para daw, binigyan nga, tama yung sabi mo kanina, pero parang na-wipe out daw nung increase in the withholding tax. Sige, tuloy mo. Sinigit ko lang yun para mayroong perspective yung ating mga taga-subaybay. Sapagkat, binigyan nga ng increase. Okay. Oo. So, sa mga... Binawi sa tax. Oo. Sa policy making kasi, di ba, lagi natin sinasabi, bago mataas sa agenda ng mga policy makers, dapat may nagcha-champion. So itong si Ak, sina-champion niya. Kung bibigyan tayo ng pagkakataon, tutulungan natin sila. Cha-champion natin yung dito sa programa. Na, tingnan naman natin sa susunod na kongreso, tingnan natin, baka naman pwedeng pag-aralan yung sinasabi dito na wag namang i-tax masyado, no? Or bigyan ng tamang itaas pa para hindi naman wala, para laang binigyan mo ng candy tapos binawi mo rin. Okay. So, nagsasakripisyo po ang ating mga public school teachers tuwing halalan. No? Sila po ngayon nangaharap doon, hindi naman nila makakilala ang mga libu-libong tao na dadating sa kanila. May pandemic nga naman po ngayon, talagang frontliner sila. Frontliner sila sa halalang ito. So, baka abot pa. Pangulong Duterte. Baka po maaaring gawa natin ng paraan. Pagkakita naman ng tamang pahalaga yung ating mga public school teachers na talagang magsasakripisyo ngayong halalang ito. Ayan, at nabanggit mo kanina, yung napagmasdan mo nung kasalukuyan na ang nanay mo, si Ating Zeni, lagi nating binabati sa ating mga programa, naglilingkod talaga namang ilang araw yon, ano? Sa ngayon nga naman, ano, ito ang sinasabi ng mga gustong maitaas naman, ano, ang benepisyo ng ating mga teachers patungkol sa paglilingkod sa halalan. Ay halos equivalent nga naman to 6 to 10 days of work, ano? Training nila 2 days. Final testing and sealing, 1 day. Yung mismo election day, 1 day. Kumisan 2 days, kumisan 3 days. Ano? Di ba naalala natin, nung kasalukuyang napaka-violent ang mga eleksyon, ano? Ay mismo mga teachers, yakap-yakap nila yung mga ballot boxes, ano? Upang yung pagiging sagrado ng mga botong yan, tinayaan nila ang kanilang mga buhay. Bago tayo magtapos, mabanggit ko lang, ano, and I would like to pay tribute to my father, ano, yung Lolo Carling mo, ano, si Tatang Carling, ang tatang ko, ano, nung naglingkod siya bilang chairman ng Board of Election Inspectors, ano, kitang-kita ko yun. Bata pa ako noon. Nakita ko doon sa classroom na nandoon ang election booth at kasalukuyan ng canvassing noon. Nagtatali sila sa blackboard, chalk, pa isa-isang yan, tapos lalagyan ng karet na ganyan, ano? Tama. Mayroong member no ng monkeys. Mga monkeys. Yan ang panlaban nun sa mga HMBs, ano? Yung mga, saka naging mga NPAs, ano? Yung mga isang monkey, MONKEE, ano? Counterinsurgency Forces, kuno, di umano nung panahon yun. Ang lolo mo, si Tatang Carling, he stood his ground. Pinagkasahan ng baril.
Yung dapat labas sila doon sa election booth, ano? Sabi ni Tatang, lumabas ka riyan. Sabi ng lolo mo, lumabas ka riyan. Wala kang karapatang nandito ka sa loob ng canvassing, sabing ganyan. Lumabas ka. Ayaw lumabas, pinagkasahan ng baril ang lolo mo. Si Tatang. Kinabahan ako noon. Akala ko, papatayin ng lolo mo nung panahong yon. He stood his ground. E napahiya yung monkey na yon sa mga tao nando doon. Nakatingin lahat sa kanya. He had to step out. And I respected your lolo, si Tatang Lolo Carling mo, even more because of that. Iyan po ang kalalagayan ng mga teachers po natin. Kaya siguro po ay pag-aralang mabuti itong kanilang kahilingan. O sige, naging emotional na ako, Attorney Roel, at this point. Sige po, iwanan muna natin. Sige. Kaya tayo mga kababayan sa eleksyon, igagalang natin yung mga teachers doon. Kunting pagkakamali, huwag nating ikakaren. Ano? Yung sabihin, huwag natin susungita, huwag nating intindihin natin sila, hirap sila doon. Yan. Okay, sa ating pong pagbabalik, abangan naman ang inyong pinakakabangan, Payo de Asunto. Tutok lang po sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Dapat pwede! Dapat pwede! Programang nagtataas ng kalinangan at kaalaman patungkol sa proseso ng eleksyon at disability inclusion kasama ang Legal Network for Truthful Elections. Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lang sa FEBC Radyo TV. Walang iwanan, dapat pwede! Dapat pwede! Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Atin po ngayong bibigyan ng mas mahabang oras ang ating segment ng Payo de Asunto, kung saan po ibibigyan kasagutan namin ang inyong mga katanungang legal. Pagtrabaho na kagad tayo, Toro Roel. Sige, ang unang tulog sa atin. Good day. Okay. Ask ko lang po, may minimum amount po ba ang house and lot para magbayad ng estate tax? Medyo masyadong general, pero try to make out what he wants. Baka ibig sabihin niya doon sa exemption sa family home. Ngayon, kapag mga 10 milyon, less than 10 milyon, hindi po yun kasama sa estate tax. Yan. Sige, maliwanag din. Okay, good morning po, Atty. Roel, Pastor Nicaloy. Ask ko lamang po kung yung mga cooperative members, mukhang may kooperatiba ito, ano? Ay may estate tax po ba kapag namatay? Salamat, God bless po. Bakit kaya nire-relate sa pagiging cooperative member? Kasi co-op, hindi naman sila sinisingil sa buwis, yung kanilang cooperative. Ngunit ang estate tax po kasi ay hindi yan tax sa tao. Tandaan po natin, nung nakakaraan, na-explain din natin, ito ay tax sa right to transmit property upon the death of certain individual o yung mga namatay o yung mga transfer ng property ng decedent na ginawa niya no kanyang buhay pa, na siya buhay pa pero kinukonsider na testamentary disposition. Okay? So, sa tanong niyo po, kung kayo ay cooperative member, opo. Kung may namatay na si co-op member, ay opo, sapagkat hindi naman tinatax nga yung tao, kundi yung right to transmit property upon the death of an individual. Yan po. Ayan. Kasi po yung estate, may sariling legal personality po yan, na taglay, sa tingin ng batas, Kaya lamang po, siyempre, yung mga makikinabang naman, yung mga magmamana, kasi po, yung estate tax, legal fiction yun inanimate object yun, neutral legal concept po yan. Ang magbabayad pa rin, yung mga nagmana, sila ang nakinabang bakit po tinataksan? Imagine, walang kabog-kabog, namatay yung decedent o yung testator. Walang kabog-kabog dahil lang sa pagpanaw na yan.
eto po, nagkaroon ng ari-arian, nagmana po. Dapat babayaran ng mga nakinabang. Ano po? Okay. May kapatid po akong lalaki, 23 years old, at may ginawa siyang mali. May sinilipan siya habang naliligo at nakita ito ng ama ng biktima. Ngayon, nais ng pamilya ng biktima na sampahan ng kaso ang kapatid ko. May kaso po bang maaaring isampa sa kanya? Sige, Atty. Ruel. Pero po, no, sa under the revised penal code, pwede siyang hablahan ng unjust vexation. Papatunayan lamang doon kung mayroon bang nag-cause siya ng annoyance, na irritation, Siyempre meron. na distress, na visit sa'yo, na kinabahan, yun. Pag napatunayan yun, hindi meron kang kararatnan doon sa unjust vexation. Ngayon, yung mga pinag-aaralan natin dati, kung may relationship, halimbawa, pinicturan mo pa, habang nanililip ka, o may kaso din yun, yung Anti-Voyeurism Act, kakasuhan ka rin doon. Tapos, kung meron silang dating relationship na sinilipan niya, violation din yun ng BAUSI. Violence Against Women Act. So, marami po pwedeng kaso sa kapatid nyo sapagkat seryoso po yung ginawa niya, hindi po tama yun. Yan. Ang lesson po rito, nagpaliwanag si Atty. Ruel. Siyempre, sa strictly legal sense yan. Ako naman po bilang pastor, ito ang ating payo. Huwag kayong maninilip. Huwag kayong maninilip. At meron po kayong kahantungan pagka po ginawa. Noong araw kasi ang kultura po, para bang karaniwan lang yan eh. Abe yan po, nasakop ng batas, susun po yung mga batas na yan na napaliwanag ni Ruel. Good morning mga attorneys. Paano po yung notary public na hindi pala nagpa-register sa Office of the Clerk of Court sa mga husgado po ito, sa mga regional trial courts? Sige, Atty. Ruel, ikaw na. Kaya ibig niya sabihin doon, kasi ang notary public... Mukhang walang notarial commission ito na active. Tama si Pastor ni, nagpipetition po kami para magkaroon ng commission. Mag-hearing po yun para bigyan ng commission ng executive judge para maging notary public, notaryo publiko. Saka yun po sa notarial law, kapag nag-impersonate ka ng notaryo, ay punishable act po yun. Punishable act. Ang mag-initiate po ng kaso sa iyo ay yung executive judge. No? At meron pong karampatang parusa doon. No? Kung yun po ang kanyang ibig sabihin, hindi ko po kasi alam kung anong ibig sabihin, hindi nagpa-register, baka nga hindi nagpa-commission, or baka naman bago pa, hindi pala nakalista doon, titingnan nyo po. Pero gayon po, tabas ng batas, ang mga abogado ay hindi lahat ng abogado ay notary publiko. Sapagkat nagpipetisyon po ang may gusto sa kanilang jurisdiction na magpa-commission, ang executive judge po ang nagbibigay ng notarial commission. Kamukha ko po, senior citizen na ako. Hindi na po ako nag-notaryo, hindi ko na pinaparinyo yung aking notarial commission. Kasi po mabusisi din yan eh. Magsasubmit ka pa po. Mga batang abogado, kamukha po ni Atty. Ruel, talagang aktibo pa po yan. Talagang maayos po yung kanilang notarial register. Sasubmit po yan eh. Sa Office of the Clerk of Court, nung Regional Trial Court. Ako po ay ilang taon na hindi ko na-renew. Kaya yung pong mga lumalapit kay attorney, pastor ni Kuya Kaloyka, pasensya na po ha, hindi ako nakapag-renew. Lalo na kasagsagan po nitong pandemic na ito. Hindi muna po ako nagnonotaryo ngayon. Si Atty. Ruel po, kaya lang malayo, pupuntahan nyo pa sa Batangas City. Okay. Well, by the way, Atty. Ruel, mukhang may mga natutuwa sa mga payong legal mo. May pupuntahan ka pa daw sa Batangas City, sa yung law office dyan para magpag-guide sa iyo. Pailamin ko po kayo ng kapimbarako. Yan, okay. Ito, sunod na tulog po sa atin. Magandang araw po.
10 years na po akong hiwalay sa asawa ko. Mayroon ng bagong pamilya. Pwede po bang mapawalang bisa ang kasal namin? Yan. Sige nga, Atty. Roel, linawin mo nga yung mga nuances dito. Sige. Kung tanong lang po, pwede mapawalang bisa, di kinakailangan po ay kung may mga valid grounds, pwede pong mapawalang bisa. Ngunit kung ang tungkol lamang sa meron na kayong bagong pamilya, ay hindi po yun valid grounds para mapawalan ng bisa. Kung ang tinatanong nyo naman ay yung pangalawang kasal, ay sadya pong walang bisa yun sapagkat effective pa yung una ninyong kasal. So unang-una po muna ay lumapit kayo sa abogado ninyo or humingi kayo ng payo sa makukuha ninyong abogado kung anong grounds po na pwede kayong mag-file para ma-annul or mapadeclare ang nullity ng inyong unang kasal. Opo, at siguro mabanggit lang natin dito kasi Atty. Roel, meron kasi may mga vague ideas sila or understanding like mga lay people nabalitaan kasi nila pagka daw ay ka-4 na taon na hindi nakikita baka daw pwede nang mapawalang bisa yung kasal at pwede na mag-asawa uli Yun po kasi under exceptional circumstances po yun. Halimbawa po, nakasakay sa aeroplano, establisado na, di ba, Atty. Roel, na yung aeroplano na yun, halimbawa, nagkaroon ng sakuna at saka establisado na walang survivors po doon, pwede po yun. O kaya nakipaglaban sa digmaan. Naging missing in action, hindi na nakita uli, yun po, maaaring under exceptional circumstances, may consider na, pero yun po, presumption lang po yun pinapresume na presumptive death. Presumptive death. Yun po. Yun namang 10 taon, kinakailangan po talagang totally established po na walang communication, hindi nagkita, hindi nagkabalitaan man lamang. At mahigpit po dyan ang mga judges. Hindi po pwede yung nagkaroon ng collusion. Gusto nila makapag-asawa na silang muli, bawat isa doon sa spouses gagawa ng istorya, yung pala nagkikita naman, mahirap pong patunayan yan. Pero siyempre, nothing prevents you from trying to pursue that. Baka meron ko pang gustong idagdag doon sa mga ilang nuances na yan. Okay na po. Na-miss ko yun yung 10 years. Kaya pala may sinasabi siyang 10 years. Baka yun yung gusto niya. Oo, yun kanilang basihan. Dapat po dyan, totally walang communication, walang nababalitaan na ano paman ang isa't isa. At hindi po yan basta-basta. Yan po'y binibistahan po ng mga korte. Okay, mayroon kaming taniman kaso hindi na kami makapasok dahil binenta po sa isang mayaman yung harapan kasama po ang daanan namin papuntang taniman. Pwede po bang mag-request ng right of way? Sige, Atty. Roel, pairalin mo yung pagiging abogado mo na real estate broker pa. Sige, property matter. Provided na hindi kayo may dahilan. Hindi kayo nagbenta doon sa mayaman, ay pwede kayo mag-demand. Hindi nga request demand for easement of right of way. At siyempre, kailangan nyo magbayad ng indemnity. Babayaran ninyo yung wala talaga kayong dadaanan Kinakailangan ay papunta dun sa labas, meron kayong i-demand na mabigyan kayo ng easement, right of way. Pero babayaran nyo yung indemnity. Kung yun naman, gagamitin nyo lang tawiran, yun babayaran ninyo yung danyos do sa pagdaan ninyo kung hindi nyo permanenteng gagamitin. Subalit, gayon pa man, either way, pwede kayong mag-demand kung wala talaga kayong lalabasan. At with the proviso also, sinabi ko kanina na hindi kayong nag-cause. Pagkakasara siguro, hindi naman kayo kasi bakit yung ibebenta na wala kayong dadaanan. Kasi yun naman kasi sinasabi sa civil code. Kung hindi kayo may dahil, pwede kayo mag-demand talaga. Babayad lang kayo ng proper indemnity.
Okay, ang sunod pong tulog sa atin, umalis po ako sa bahay ng asawa ko kasi ilang taon na siyang walang trabaho. Ngayon, nalaman niya na nasa lugar ako ng kapatid ko at nanay ko. Nagkausap kami sa barangay at hiniram niya yung pangalawa kong anak na lalaki at may pinirmahan siya na ibabalik ang bata at magsusuporta siya sa mga anak namin. Kaso hindi niya tinupad at ayaw na po niyang isauli ang anak ko. Ano po ang dapat kong gawin? Sige, Atty. Ruel. Kung yung anak niyo po ay 7 taon pababa, ay dapat sa inyo talaga yun mapapapunta. No? Ang required po yan ng ating family code is sa inyo yan. Ngayon, kung tukol naman sa suporta, na banggit na natin kanina, yung BAUSI, no? Economic abuse, papatak po yan dyan. No? Pwede niyo rin yung maging leverage para ibalik niya sa inyo yung inyong anak. Ngunit, unang step, mag-usap ulit kayo sa barangay. Pag-usapan ninyo yan at alam po ng barangay ang BAUSI. Alam nila yan . So alam nila yung kapangyarihan nila, alam naman nila yung karapatan ninyo at kung katulad nga kung anak ninyo yung bata pa, ay sa inyo yun dapat bilang nanay. Yun, at babagit ko lamang po, dugtong ko lang, mabilis po umaksyon ang mga barangay dyan. Tama po siya, Atty. Ruel, sineminar sila dyan . Yung mga barangay officials po, sineminar sila dyan. Kasi napapanahong batas po yan, kaya alam nila ang gagawin dyan. Naka-boundary tayo, Atty. Ruel, ito, isa na lang. Hello po mga attorneys, ano po ang dapat gawin sa taong nangutang pero tumakas at hindi na nagbayad sa akin? Pwede ko po ba siyang habulin at kasuhan? Yan, Atty. Ruel. Sa lahat ng nakaka-init ng bait yung utang, bait na bait sa'yo, pagka nautang, sabay ayaw na magbayad. No, hindi po kompleto sapagkat kapag may element yan ng misappropriation or pinangakuha kayo para makuha yung pera, papatak kayo sa estapa. Pero kung utang lamang talaga, kung depende po, di kailangan. Yung hiraman lang. Hiraman lang magkaibigan. Pwedeng magdedemand ka for payment. Kung maliit lang yung pinautang mo, punta ka sa court, sa small claims court. Yan. Patulong ka dun. No? Gaano kagaling ang maniningil sa'yo ay husgado. So, di magkakaroon ka ng paraan para siya ay habulin. Sapagkat kung alam mo pa yung tirahan, may serve pa doon yung mga dokumento, ng mga demand, mahahabol mo pa siya, no? Meron siya mga ari-arian, di baka mababayaran ka pa. Yan. Ayan. Okay, so meron pong habol dyan. May pananagutan po dyan. Kaya naman po, tiyagaan lang yan. At ang maganda naman po sa ating Korte Suprema, abay nagpairal po ng tinatawag na Small Claims Court para po kung ang halaga naman ay within the jurisdiction ng Municipal Trial Court, acting as a Small Claims Court, mas mabilis po. Sabi nga na Atty. Ruel, husgado ang maniningil para sa inyo. Napakaganda po niya. Doon sa Small Claims Court, wala naman po abogado doon . Pero, tumulog kayo sa abogado para tulungan kayo mag-fill up ng mga forms. Tapos kayo lang magpa-file doon. Magpapanotarize sa yung sinisingil. Magkakameron kayo ng chance na makapag-usap. Ayan. Naka-boundary po tayo. Atty. Ruel, kung hindi po nasagot, hindi napakinggan ang buong kasagutan sa inyong mga tanong, pwede nyo po yung mapakinggan muli. Balikan lamang po sa ating Facebook page, 702 DZAS FEBC Radio o sa Tabas ng Batas. At kung di naman po nasagot ang inyong pindalang katanungan ngayon, natapos po namin. Kung sakali lang, abangan nyo po ito sa mga susunod na Sabado. Sige po, tayo po ngayon ay dumako na sa ating prayer time. Panginoon, na aming amang Diyos na mga Panginoon sa lahat, napaka-importante po ng mga tinalakay namin o ipinatalakay mo sa amin sa araw na ito at maging gabay po ng aming mga mamayan, lalo ng mga botante. 67.5 million ng mga botante.
sa nalalapit na halalan. Ilang araw na lamang po, practically just more than a week from now, Panginoon. Kayo po ang gumabay sa aming mga mamamayan at sa aming lahat, Panginoon. Salamat po sa pagkakataong makapaglingkod si Atty. Roel Cao Garcia at ako po, Pastor ni Kuya Kaloy Cao, sa aming mga taga-subaybay. Sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu, sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen at Amen. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa programang Tabas ng Batas. Salamat sa mga tumutok sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa Great Commission TV, GCTV. Sa tulong ni na Ma'am Absadi Ferrer ay talaga pong nakapaglilingkod po kami sa inyo. Ang ating production text na sila JV Tabua, Benjo Morano, Reggie Villana, Nathaniel Peralta at ang ating RTV team na sina Ma'am Eileen Valdez, Abby Clindo, Chris Rosete, Wemart Balatukan. At sa mga kasama sa Bukawe Transmitter Site, kami po ang inyong kakampi sa batas. Tuwing Sabado ng umaga, ako po si Pastor ni Kuya Kaloy Cao at tayo po ay muli nagpapasalamat kay Attorney Roel Cao Garcia sa kanyang pag-agapay sa ating programa bilang kaagapay na abogado. Nag-aanyay po kaming makinig kayo muli sa ating programa sa susunod na Sabado sa parehong oras at lagi pong tatandaan, Attorney Roel, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.